Almusal, tanghalian, hapunan, merienda at midnight snack. Ako na naman po to, si Nyolo, para sa inyo. At bago tayo magsimula, umpansahan na natin to. At syempre, isang maganda naman munang balita bago ang lahat. Marcos gives 50% fair discount to senior PWD in MRT and LRT. Napakalupit po. 50% para sa mga nirarayumang matatanda. Wala kang puso, hayop ka! So, pagsasakay po kayo, lalong-lalo na po yung mga subscriber natin. Anak ng weteng, 50%, maangas, men. Diba? BBIP po kayo sa MRT at LRT, mga mahal kong matatanda dyan. Kayo po ay merong red carpet sa may gilid sa kanan. Doon po ang mga senior citizen na mga kulubot. Ganun po kayo kamahal ng ating Pangulo. Narinig po ang mga inaing. Matagal na po natin sinabi yan na maghintay lang po kayo at maririnig kayo ng Pangulo. Tinawagan ko hey, hey, hey. Sup, my knees, my toes, my knees. Wala kang puso, hayop ka! Sabi ko, Uncle, this is so unfair. When you're giving this only for the student, a discount. How about the senior citizen who in which they are not capable enough, to walk and even to pay on that MRT LRT? Really? They are they want me to have also a discount. Of course, Uncle. That's a big, very, very, very good if you give them discount, and then here, the discount is here. Wala kang puso, hayop ka! Okay? Ganun tayo kalakas di ba? Tsaka tama naman, yung mga estudyante, di ba? Yung mga estudyante, gagawa pa lang kayo ng buhay, di ba? Yung mga estudyante, hindi dapat lang kayo may discount kasi magsisimula pa lang kayo sa buhay. Etong mga matatanda na to, kailangan malaking discount nito, 50%. Kasi nga, agaw buhay na to Diba? Tsaka tama si Mama Lane, 50-50 kaya 50% yan. Ba't naman 50%? 50-50 na yan Ganyan po kalupit ang mga Pangulo natin. Siyempre, weak leader, wala na naman nagawa. Wala na naman nagawa yan. Ganoon naman talaga pag tanga kang luga ka. Wala kang puso, hayop ka! 50% discount, hindi naman po makakaupo. Hindi po pwede yan. Makakaupo kayo. Yung mga taong hindi nagpapaupo sa senior citizen, tatanda rin kayo. Alam nyo ako pag nakikita nga ako ng matatanda, kahit saan man, iba talaga yung Kaya yan din ang tinuturo ko sa mga anak ko na pag nakita ka matanda nakatayo sa mga ganyan, paupain mo yung matatanda. Kasi yan ang kultura ng Pinoy. Maganda yung kultura natin Nasa kultura natin marespeto at magalang, di ba?
Yung mga hindi nagpapauwi po dyan, mas makonsensya naman kayo. Di ba? Malapit na yan eh. Di ba? Malapit na yan. Di ba? Konting tiyaga na lang. What the fuck? Na, ano uwi mo galing Boracay? Wala po ako na uwi. Nagmamadali po kasi kami. Tatawa kami nila Boss Mike eh. Kasi akala namin ang flight namin 7. Yung pala 1700. Abo naman pe. Kaya galit na galit mga tao dito sa amin ngayon. Wala akong pasalubong. Sabi kasi ni Boss Mike, alas 7 pa. Sige, maglakad-lakad muna kayo. Tumingin muna kayo ng mga pisngi ng kalangitan. Eh, di yun ang ginawa namin. Tumingin muna kami ng mga pisngi ng kalangitan. Oh, mga ganun pa kami, oh. Sarap, ang kinis. Maya-maya nandun na yung van namin, oh. Sir, alis na po tayo. Alis na tayo? Alas 7. Hindi po 1700, alas 5. Kaya wala ako nabili pasalubong. Yung iba nakabili ako, hindi ako nakabili. Nagmamadali ako na eh. Nagmamadali ako eh, buwisit. Kaya mo po mapapansin nyo sa vlog namin, pawisan kami. Mamadali kami. Nakawete, umiiwan pa kami ng aeroplano. Ganda kasi talaga maganda rin po pala sa Boracay. Si pagising mo, yun talagang literal, ang ganda ng view. Diba? Kita mo naman yung nagkakape kami ha. Doon kami nagkakape kasi doon nga nagkakape yung mga pisngi ng kalangitan. Wala kang puso, hayop ka. Doon sila nagkakape. Doon kami nagkakape oh. Tapos i-English kami. Siyempre, pag hindi ka nag-i-English doon, ibig sabihin, wala ka, mahina ka. Kailangan nag-i-English ka. Malaysian kami, kota kinabaliw. Wala kang puso, hayop ka. Yan lang. Kahit tanong mo ka na Boss Mike, 1700 pala. Kala namin alas 7. Nakaweting talagang buhay ito. Ganun pala yung feeling na yung pagising mo, ang daming para ka nasa dati nakikita ko lang naka-brat panty sa SM, yung mannequin. Pagdating doon, bibili ka ng konti. Tapos pag mo, ang daming mega rin. Ay, hindi pa kayo pinupulmon. Diba? Hindi pa kayo pinupulmon. Pero mo, ang lakas ng hangin, nakaganon. Ako nga, ginaw na ako eh. Sila talagang beach na beach eh. Grabe pala talaga doon. Ang laki po eh. Lahat yata ng prutas nakita ko doon eh. Papaya, lahat na nakita ko doon eh. Papaya, meron din lanzones. Wala kang puso, hayop ka. Pag Asian, kasi po ay sa survey, ang mga Asian, mga lanzones yan eh. Diyan nakukuha yung mga lanzones. Santol. Wala kang puso, hayop ka. Pero doon sa mga talaga, mga European, mga American, papaya po talaga eh. Grabe, laki ng papaya eh. Mumula pa yung papaya eh, bilad sa araw. Dami. Dami, malinta mo rin. Dami papaya. Bawal pitasin eh, makukulong ka eh.
May pitira doon sa papaya. Pitasin mo na yung santol, wag lang yung papaya. Makukulong ka eh. Okay, dumako na po tayo dito. The SC and Sara impeachment trial. In no shoes because the resolution sounds like a perfunctory, clerical. Grabe naman mag-English to. Grabe naman mag-English to. Ang lalim naman. Move done just so that the complainants, Sara Duterte lawyers who claim the impeachment case is void ab initio before the High Court cannot complain later they were not properly attended to. Profound and dangerous because the resolution opens many possibilities from the mischievous to egregious to legal, judicial, and constitutional and otherwise. Ang hirap naman ng English neto. Dito na lang tayo sa I pray the SC maneuver won't lead to case dismissal. The Supreme Court has no business meddling in an impeachment trial. Kaya na lang po pag-usapan natin. Totoo po yung sinasabi nito ni Manong na pinsan ni Vic Rodriguez. Pagayin si BBM, no joke. Joke lang po ha. Hindi po. Joke lang po yun. Palabiro po ako. Kasi po, ito po ang nangyayari ngayon. Ngayon, ito mga senado po, ay ang mga senador na mga tanga na nagpipilit po na i-dismiss ang impeachment, mga tanga po yan. Dumadagdag po sila, ginagawa po nila, dumadagdag sila ngayon sa public opinion at public mind conditioning. Pinapalabas po nila, imbis na maging gitna po ang mga pusang amang to, na naturingang senador ng mga urado, dumadagdag pa po sila sa public opinion at public mind conditioning. Na kung saan po ang kanilang mga opinion ay pinapakalat pa nila na gusto nilang i-dismiss. Lalo na yung mga Duterte Black na mga tanga na dumidila sa betlog ni Digong. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, hindi magbabago yung opinion ko dito na hindi po pwedeng makialam ang Supreme Court. Ngayon, pag nangialam po ang Supreme Court, magkakaroon po tayo ng constitutional crisis. Dahil hindi niya po nila pwedeng i-dismiss yan. Hindi po nila pwedeng pakialamanan kapag sinabi po ng Kongreso na no. Meron kaming sariling batas, sinunod namin ang sarili naming batas. At kung ganito po ang palalabasan nila, mauungkat po ang kay Erap Estrada na kung saan ginamit ni Villar po ang sarili niyang batas. Ang sariling batas po ng Kongreso, ginamit po ni Villar yon. Siya ang nasunod bilang Senate President. So, kung ginawa ni Villar yon, yung pagpapabilis, na wala man lang motion, na walang pwedeng kumontra, na agad-agad nilang ipinanik, nang wala man lang konkretong, malayang pag-uusap, pagpapalitan ng kuro-kuro, ba't ito? Kung saan dumaan tayo sa napakarami at halos 1 taon na hearing, ito pa ang ipapadismiss? Sino po ba kinukupal nila? Diba? Kung pagbabasihan po nila to, na illegal to, paano pa yung ginawa ni Villar kay Erap Estrada? Diba? Wala po kayong maloloko dito. Diba? Hindi po pwedeng kahit mag-decision ng Supreme Court dito, ang tanging gagawin ng Supreme Court ay humingi lang ng opinion. Kaya nga hinihingi ang opinion ng Senado ay ng Kongreso ukol dito
Then pag na-explain nila, yun lang. Kung mag-decision man sila na i-dismiss nila to, eh malaking gulo po ito. Di ba? Napakalaking gulo po ito na nagbabadya sa atin. Sapagkat pinangamasukan po ng isang parte ng gobyerno ang isang parte ng gobyerno na nakalagay po sa konstitusyon na wala po kailangan humarang diyan sa impeachment trial na matagal natin tinatalakay, hindi pwedeng harangin, hindi pwedeng hindi umpisahan. Try and decide. 'Di ba? Mag-trial at desisyonan. Yan po. Ngayon kung magdi-decision po ng dismiss sa Supreme Court, eh parang sinasabi nila na ang konstitusyon ay binabali, wala nila. 'Di ba? Gaya nga sinabi ng mga congressman, meron pong katulad na kaso to na kung saan yung ewan ko yung Tolentino ba yung basta whatever it is. Pero sinasabi na kakaiba po ito. Kakaiba po itong ginawa nila dito at naniniwala po sila na ginawa nila ang tamang paraan. December 2, December 9, December I think 11 or whatever, basta December din yung isa. Ginawa nila yung tamang paraan para mag-prosper po ang fourth impeachment at yung tatlong impeachment po ay naging isang reference lang na parang isang draft lang doon kay Solicitor General. Malinaw po ang lahat. 'Di ba? Kung ang Supreme Court magdidesisyon na ng ganyan, nangangamoy Duterte na naman. Pero ako naman naniniwala ako na magiging patas sa Supreme Court dito. Magiging patas sa Supreme Court dito dahil mismong sila, imposible naman. Ang Senado, pwede pa natin bigyan ng excuse. Anong excuse nyo, Lo? Na mga bobo at tanga ang mga senador. Pwede pa eh. Robin Padilla, Bato, Bongo, Aimee. Ang daming bobo na senador dyan. Pwede pa natin silang bigyan ng excuse. Camille Villar, Mark Villar, ayan, Cayetano, ayan. Pwede pa natin bigyan ng excuse eh. Kasi nga Senado. Pero pag ang Supreme Court nagdesisyon ng mali, pero pag ang Supreme Court nagdesisyon ng sobrang bias, nakakahiya yun. Kasi ikaw mismo ang nakakaalam, nakakasaulo, nag-i-implement ng batas. Ikaw eh. Ikaw ang translator ng batas. Ikaw ang nasa yung departamento ang judiciary. Isa ang branch ng government na nasa iyo yung judiciary. Pero makikitaan ka ng butas dito sa pagkampe sa mga magnanakaw na Duterte ay iba na yan. Diba? Kaya ayan po ang ating abangan na wag naman sana magkaroon ng TRO. Biro mo, sobra na yon. Ilan buwan ka ng delay, di ba? Tapos bibigyan ka pa ng TRO. Abay, umaapaw na kalapastanganan na po yan. Hindi na nga natuloy-tuloy. Hindi nga makampusahan ng trial proper, bibigyan ka pa ng TRO. Eh, pangwawalang yan na po sa taong bayan yan. Di ba? Yan po ang sinasabi natin. Kaya po abangan po natin itong impeachment na to na lahat ng paraan ginagawa para hindi makita yung bangko. Tandaan nyo, sa bangko na yan, makikita po natin ang korupsyon. Sa bangko na yan, makikita po natin ang sabuatan. Sa bangko na yan, makikita po natin ang higit sa lahat, ang importante, ang pera ng taong bayan na ninakaw, nilapastangan ng pamilya Duterte na wala namang napatunayan sa ating bansa. Tingnan mo yung isang impacta ngayon, naggagala pa. Dora, backpack, binakpack, backpack. Patayin mo si BBM. No joke.